Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong gabing ito ay tungkol po sa inilabas na advisory ng Securities and Exchange Commission laban po sa scam na multi-asset solution. Yung multi-asset solution po ay tumaob na at meron na nga daw po yung version 2. At alam natin na yung version 2 din yan ay isa din pong scam katulad din nung version 1 yan. So basahin na po natin yung nakapaloob po sa advisory ng SEC laban po sa multi-asset solution. This is to inform the public that multi-asset solution or MAS and or multi-asset financial consultancy services and or JBF and Gains Philippines founder and or Julie May Velasco Vergara is not authorized to solicit investments from the public. This advisory is prompted by the information gathered by the Securities and Exchange Commission that individuals or group of persons representing the said entity, yung multi-asset solution, headed by its CEO, Julie May Velasco Vergara, are soliciting investments from the public purportedly to be invested in several income-generating activities such as heavy equipment rentals, cryptocurrency trading through different online trading platforms, casino VIP financing, and land development whose business names were not divulged. So, ibig sabihin wala naman talaga mga businesses kasi nga ang tanging source of income niyang multi-asset solution ay yung pay-in ng mga investors. Based on the Commission's database, the said entity is not registered with the Commission as a corporation or a partnership. The entity likewise has not been issued by the Commission any license or permit to sell or offer securities to the public or to conduct any activities regulated by the Commission. So, ibig sabihin po, wala pong secondary license yung multi-asset solution. Yang multi-asset solution o yang MAS ay hinihikayat yung publiko na mag-invest nga online or through the internet sa kanilang 3 plans. Yung starter plan, yung standard at yung superior plan. Yung starter at standard plan nila, ang minimum investment ay 500 pesos. At yung starter plan ay period daw ay 7 days o isang linggo lang, kikita ka na raw ng 30%. At ang total payout nga daw after 7 days ng 500 pesos na investment ay 650 pesos. So dyan pa lang po mga kababayan, too good to be true na po yan. Talaga napaka-imposible po na maibigay ang ganyang kalaking kitaan, tapos meron pa silang pangakong DRB o Direct Referral Bonus. Tapos yung standard plan nila na 15 days daw ang period at ang pangakong kitaan ay 75%. So yun daw ininvest mo na 500 pesos ay magiging 875 pesos after 15 days. At yung pinakamahal nga, yung superior na ang minimum na investment ay 50,000 pesos at ang maximum ay 500,000 pesos at 25 days lang daw ang period, so wala pang isang buwan, ay matitriple na raw yung pera mo kasi nga ang pangakong kita nila sa loob lang ng 25 days ay 200%. So yung 50,000 pesos daw na investment after 25 days ay magiging 150,000 pesos. Mga kababayan, halatang halata po na scam po talaga yan. Dahil po sa trading ay imposible po na maibigay ang ganyang guaranteed na kitaan. Maring kumita ka ng doble o triple pero hindi po guaranteed yon dahil pwede ka rin pong malugi, pwede ka rin pong mawala ng pera. Kaya po yung mga nag-o-offer ng ganyang kalalaking kitaan at guaranteed pa, talagang iwasan na po ninyo kasi scam po yan. Katulad yan, sa loob lamang ng 25 days ay matitriple daw ang pera mo. Talagang scam po yan. Isa po yung Ponzi scam. The said entity likewise offers referral bonus equivalent to 10% of the investment received by the entity from the referrals made by its members. The investment offering by MAS and or JBF and Gains Philippines founder constitutes selling or offering for sale of unregistered securities in the form of investment contract as the investors are enticed to earn a guaranteed profit ranging from 30% to 200% by simply investing their money to multi-asset solutions in violation of sections 826 and 28 of the Securities Regulation Code. By the mere fact that MAS and or JBF and Gains Philippines founders
is not registered with the commission either as a corporation or partnership, it necessarily follows that it cannot be issued secondary license to solicit, offer, and sell investment to the public as required under Section 8 of the SRC. Hence, the offering of the subject entity of unregistered securities to the public constitutes violations of Sections 8, 26, and 28 of the SRC. The same likewise constitutes violation of Section 11 of the Republic Act number 11765, also known as the Financial Products and Services Consumer Protection Act, as the offering and selling of unregistered securities is defined as investment fraud under Section 3F of the same Act. Accordingly, the Commission warns all unscrupulous individuals and or entities that strict penalties are imposed for violations of the Securities Regulation Code, the Revised Corporation Code of the Philippines, and such other laws, rules, and regulations enforced by the Commission. So ito po, babala po para doon sa mga umaktong salesmen, brokers, dealers, or agents ng multi-asset solution and or multi-asset financial consultancy services and or JBF and Gains Philippines founder vis-a-vis Julie May Velasco Vergara in selling or convincing people to invest in the investment scheme being offered by said entity, including solicitations and recruitment through the internet, may be prosecuted and held criminally liable under Section 28 of the SRC and Section 11 of the FCPA, and separately penalized with a maximum fine of 5 million pesos or penalty of 21 years of imprisonment or both pursuant to Section 73 of the SRC. So, wag na po kayo magre-recruit just sa multi-asset solution na yan, kahit na dun sa version 2, kasi pwede po kayo makasuhan ng mga downline ninyo. Tigilan na po ninyo yung pagre-recruit dyan dahil yan pong multi-asset solution, yung version 1 at version 2 po niyan ay parehong scam. Pinalalahanan po ng SEC ang publiko na wag na po mag-invest at tumigil na po sa pag-invest sa mga investment scheme na in-offer nga ng multi-asset solution vis-a-vis Julie May Velasco Vergara at kahit na sa ano pa pong entity na may kahalintulad na modus. Kasi po, yan po ay mga scam. Lalo na po yung multi-asset solution version 2, iwasan na po ninyo yan dahil scam po yan. At binobola lang kayo na CEO ninyo dyan na mababawi nyo daw yung funds nyo do sa version 1 kapag nag-invest kayo dyan sa version 2. Hindi po yung totoo. Dahil yung kukunin lang na pang payout doon sa version 1 ay yung ininvest ninyo do sa version 2. At maaaring ang gawin na lang ng CEO ay kapag nakakuha na siya ng quota, dahil nga doon sa mga nauto niya sa version 2 ay tatakbo na po yan. Kaya iwasan na po ninyo yung version 2 ng multi-asset solution scam. Kung meron po kayong impormasyon tungkol po sa investment solicitation, activities ng kahit na sinong individual o grupo na individual on behalf of multi-asset solution and or multi-asset financial consultancy services and or JBF and Gains Philippines founder vis-a-vis Julie May Velasco Vergara, ay pwede nyo pong isend ang inyong report sa Enforcement and Investor Protection Department ng Securities and Exchange Commission sa kanilang email na epd@sec.gov.ph. Ito pong advisory ay inilabas noong October 3, 2023. Mga kababayan, dapat po mag-ingat tayo dahil marami po mga nagkalat na mga scams. Iwasan na po ninyo yung multi-asset solution version 2 at iwasan na rin po ninyo yung gains trading kasi yan po ay mga scams. Huwag po kayo magpapaniwala doon sa mga pangakong kitaan. Huwag din po kayo magpapaniwala dahil may payout daw ay legit. Hindi po, pinapadama lang kayo niyan. Maaari sa umpisa may payout pero alam naman natin sa huli kapag naabot na nila yung quota nila ay ipipris na nila lahat ng payout, tapos kung ano-ano ng mga dahilan yan, sabay tatakbo na po yan. Bago po kayo sumali sa kahit na anong investment, dapat i-check nyo po maigi. Dapat mag-research kayo, mag-verify kayo. I-check nyo kung kompleto ba sa legalities. Yung kumpanya dapat meron po yung secondary license. At kapag may ipinakita sa inyong secondary license, dapat po i-verify po ninyo sa Securities and Exchange Commission kasi meron po mga kumpanya na namimeke ng dokumento. Bago po kayo mag-invest, dapat pag-aralan nyo muna maigi yung pag-i-investan ninyo. Katulad po niyan, ang kadalasan ng mga modus ngayon ng mga companies ay crypto trading daw at
mayroon pa dyan mga NFT, mayroon pang mga crypto mining, crypto staking. Kayo po mismo dapat ang mag-aral tungkol doon. Huwag kayong magpapaniwala doon sa mga guaranteed na kitaan na pinapangako sa inyo na mais companies na yan. Yung mga double your money o triple your money, maaari sa umpisa padamahin kayo, pero habang lumalaki na yung ini-invest ninyo, mas delikado na po. Dahil kadalasan, ang nabibigyan lang talaga ng payout ay maliliit ang investment. Pero yung mga malalaki ang investment ay iniipit na nung is company yung pera ng mga members nila na may malalaking investment. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.